Well, yan talaga ang liderato ng Duterte. May puso. Alam nila na kapag merong inapi, kinakailangan ipakita ang kanilang suporta sa mga inapi at siyempre yung pangako na magkakaroon ng katarungan. At talking of confidential funds, alam ko po, yung presidente dati, si dating Presidente Duterte, yung mga namamatay na sundalo, yung mga biktima ng karahasan, dyan po kinukuha yung confidential fund. Kasi wala naman talagang line item para pagbigay ng ayuda sa mga ganyang mga biktima. So dyan po napupunta ang confidential fund ng gobyerno. So nung panahon nga ni dating Presidente Duterte, yung kada namatay na pulis, kada namatay na militar, wala naman po talaga yung napakalaking pabuya galing sa gobyerno, ayuda. So ang ginagawa ni Presidente Duterte noon, sa confidential fund niya kinukuha, 1 million ang binibigay niya doon sa mga nasasawing pulis at mga miyembro ng ating militar. Para lang ilagay po sa konteksto kung bakit kinakailangan ng confidential fund. At nabanggit ko naman po yan dahil alam ko po na kung ano man yung abuloy na ibinigay ay galing din po yan sa confidential fund dito sa estudyante. Kasi wala naman talagang line item ang DepEd para dyan. Assistance to students who died because of slapping. Ay, wala namang ganun yun na line item Siyempre kukunin mo yun sa confidential fund. Anyway, nabalitaan nyo na ang mga pinklawan at ang mga supporter sa mga teroristang CPP-NPA talagang patuloy ang pagbibinay kay BP Sara. Pati yung traffic sa Commonwealth, di umano, si BP Sara daw ang dahilan. Bakit naman, Mr. dating congressman ka, hindi mo muna bine-verify bago ka nagpo-post sa iyong Twitter at Instagram? Nakakahiya ka tuloy. Napatunayan ng lahat na ikaw, dating congressman, ay nagkakalat ng fake news. At hanggang ngayon, nakakabingi ang iyong paghingi ng paumanhin. Ngayong napatunayan na fake news ang kinalat mo na si BP Sara di umano ang naging dahilan ng traffic dyan. At napakaganda ng sagot ni BP Sara. Hindi lang siya nasa Mindanao noong mga panahon na yon, kung hindi niya gagawin yun. Na matraffic na nga, siya pa ang magiging dahilan para lalong maging mas traffic. Yan po talaga ang lideratong Duterte. Low-key. Alam niyo po, wala namang magarang sasakyan yan si BP Sara. So hindi mo siya mapupulaan na, wow, ang gara-gara ng sasakyan. Van po ang sinasakyan niya. Van. Kasi yung van niya may built-in kubeta, may built-in. Kasi nga, biyahe ng biyahe. Hanggang van lang siya. Wala yung magarang Mercedes-Benz or anything. Hindi yan nagme-Mercedes-Benz. Van na, yung last time na ginamit niya ng eleksyon, Korean van. Ngayon, parang Korean uli ang kanyang huling nakita ko na puti, Korean van na marami lang talagang mga kurtina kasi sa sasakyan na siya nagbibihis kapag kinakailangan ng change of costume. So, Mr. dating congressman, nasan po ang inyong apology? Dapat naman pag nagkamali, humihingi ng abiso. Otherwise, lalo nang mawawala ng tiwala ang taong bayan sa inyo at makikilala kayo bilang hari ng fake news. Diba po? Tsaka recently, attorney, si BP Sara nasa Butuan, nasa Davao, nasa Mindanao. At andun halos lahat ng governor sa Mindanao, bumisita sa kanya doon, nakisama. Andun pa si Senator Amy Marcos. Marami nakakapansin, Attorney Harry, sa talagang malapit na pagkakaibigan ng dalawa, Nagkakabiruan pa sa entablado. Well, ang biruan nga Duterte, Marcos muli sa 2028, pero napakalayo pa po dyan. At saka merong pinsan na lalaban. Paano naman yan? Maglalabanan sila sa isang pamilya. Mukhang hindi po pwede yan. So malayo pa po yan. So wag muna nating atupagin yan. Meron pa nga midterm election Pag hindi kayo nagkaisa sa unity, baka napakadaming oposisyon na senador na makapasok Ang daming magbabalik at yung mga magbabalik ay malalakas at hindi po talaga suportado ang unity. May mga hinahangaan tayo. For example, Ping Lacson. Pero hindi po yan unity, Yan ay tumakbo dati as guest candidate ng Liberal Party. So hindi ako magtataka kung siya at si Magalong ay pupunta rin sa Liberal Party, Hindi po tayo magtataka dyan. Mga comebacking, baka maging bumalik na naman yung drilot. Pag hindi nagkaisa ang unity, babalik at babalik na naman mga maiingay na pinklawan at dilawan dyan sa Senado. Maraming na high blood, party rat bar. Last time, di ba, nakasama ni PBBM yung sinasabi po ninyong pinklawan, yung mga ganon, mga kulay attorney. Si former Senator Marojas,
Pero ayon sa Malacanang, taga Capiz, Rojas Capiz po, ang dating senador. At nataon na nagpunta doon si Presidente para magdala ng ayudang bigas. Totoo naman. Pero dapat naging siguro sensitibo na rin ang palasyo na may kumalat ng chismis na ang itatalagang DA Secretary ay si Mar Rojas dahil iyan ay kamag-anak rin ni FL, no? Second cousin, pinsang malayo ni First Lady Lam, pero Araneta pa rin, no? Dahil siyempre, Araneta sila pareho, isa ang pinanggalingan, no? So, marami siyempre madidisgusto naman dyan. Napakadami naman po pwedeng italaga at napakatagal ang inantay. Bakit siya ang itatalaga? Pero nung sumipot siya sa pamimigay mismo ng bigas, bagamat dyan sa bayan niyang Capiz, tabuhay na naman yung chismis. Pero sa tingin ko naman po, malayo naman. Kapag nangyari po yan, marami talagang madidisgusto. Isa na po doon. Attorney, Pagtakin mo, walang ginawa, kundi siraan siya ng siraan. Tapos, appoint niya as the Department of Agriculture Secretary. Pero tingin ko hindi mangyayari yan. Kasi nga, maaanghang din ang mga salita ng Mar Rojas laban kay PBBM. After nung hearing, pagdinig sa budget ng OVP at ng Department of Education, Attorney, alam naman natin kung sino yung mga tutol dyan, mga makakaliwang grupo, sympathizer ng CPP-NPA NDF. Teroristang CPP-NPA. Teroristang CPP-NPA NDF at nagbigay ng pahayag after nun ang Pangulo sa isang pagtitipon sa Police Regional Office nyo dyan sa area ng Butuan sa Agusan del Sur. At yung kanyang sagot dito at pahayag, no? Basahin ko lang, sabi niya dito, makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa paligid ninyo, palibot ninyo, at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Muling tumaas ang kilay ng mga detractors ng ating pangalawang Pangulo. Ano masasabi mo dito sa pahayag na ito, Attorney? Well, hayaan mong tumaas ang kanilang kilay hanggang lumipad na ang kanilang mga kilay. Pero ang katotohanan po, kilala natin si BP Sara bilang talagang matinding katunggali ng mga teroristang CPP-NPA. Siya po ay pangalawang pinakamataas na opisyalis ng Presidente ng Pilipinas. At kasama sa katungkulan niya, sa sinumpaang katungkulan niya, na depensahan ng saligang batas na nais buwagin ng mga teroristang CPP-NPA. Sino ngayon na magsasabi sa inyo na ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno ay walang mandato para labanan ng terorismo? Hindi po totoo yan. Ang Vice Presidente, hindi lang po siya pangalawa sa chain of command. Siya po ay kabahagi rin ng Executive Branch of Government. At talagang katungkulan po ng Executive Branch of Government na ipatupad ang batas, lalong-lalo na sa mga teroristang CPP-NPA. Ang sinasabi nila, bakit confidential funds sa DepEd? Hindi ba nila alam na doon sa Davao nagsimula talaga ng parang grade school na mga eskwelahan ng mga teroristang CPP-NPA? Di ba? Kayo mga taga-Davao, alam niyo yan, di ba? Anong tawag doon? Sa Lugpungan. Sa Lugpungan, nagsisimula sila ng eskwelahan para sa mga bata na tumuturo na pumatay ng kapwa mahirap na Pilipino. Bakit nyo ipagkakait ang confidential fund para labanan yan? O hindi ba yung party list nila na di umano ay para sa haray ng mga mga guro? Anong ginagawa? Di ba sila illegal front ng teroristang CPP-NPA? Bakit ipagkakait ang confidential fund sa DepEd? Yan nga ang patunay, yung kanilang legal front na ginagamit ang pangalan ng mga teachers, na kumukuha pa ng sweldo ng mga teachers, na ginagamit lang naman para patulsakin ang ating gobyerno at patalsikin ang ating saligang batas. At saka yung katungkulan niya bilang Vice President. Bakit? Presidente lang ba ang merong mandato para labanan ng terorismo? Gusto niyo maging bulaklak lang dyan na palamuti ang ating Vice President? Hindi naman papayag na ganun si BP Sara. At ito nga ang dahilan kung bakit si Presidente mismo ang nagtalaga sa kanya bilang co-chair, hindi vice chair. Co-chair sila ng NTF-ELCAC ng mandato ay labanan ang propaganda ng CPP-NPA. Malinaw na malinaw kung saan pupunta ang confidential fund. Kung anong ginawa ni BP Sara nung siya ay mayor sa kanyang confidential fund, na ginawa niyang matahimik ang Davao, ginawa niyang insurgency-free ang Davao, yan ang nais na gawin muli ni BP Sara sa buong Pilipinas. At yan ay dapat suportahan ng lahat. Kaya nga po yung mga tumututol, hindi lang po yung politika, kung hindi kayo po ay tutulga sa kapayapaan na ninanais naman ni BP Sara. Kung anong nagawa niya sa Davao, na kapayapaan,
at magiging insurgency-free, yan lang po ang kanyang hangarin para sa buong bansang Pilipinas. At sa findings, attorney, ng COA, wala namang adversarial findings doon sa ini-issue nilang COA report from 2017 to 2016 to 2022 na naging alkalde nga si VP Sara sa Davao City. At natanong sa press con, ang Makabayan Black, saan po hinuhugot ang inyo pong puot at ngit-ngit sa laban sa Vice President? Meron po ba kayong ebidensya na may mali sa paggamit ng confidential funds? Sabi ng mga taga-Makabayan Black attorney, wala naman. Wala daw. At bahagi daw yan ng check and balances ng pamahalaan. Anong masasabi mo doon, sir? Well, yun nga po Ang dapat na ebidensyang ilabas nila, yung katiwalian. Kayo, sa diyo ginagamit mga pondo nyo? Ha? Meron ba kayong nabibiling mga baril dyan? Ha? Dapat isa-isahin nyo. I-itemize nyo yan. Akala nyo, hindi ko alam kung gano'ng kalaking pondong nakukuha nyo. Galing ako dyan. Alam ko po yan. So, i-accounting nyo yan. Nang masigurado tayo na walang napupunta dyan sa inyong sinusuportahang mga teroristang CPP-NPA. Pero katotohanan, siguradong meron po yan. Yung mga sweldo na binibigay nyo sa mga kadre, galing po dyan. In fairness dito sa mga sympathizers ng CPP-NPA, pati sweldo nila binibigay nila sa mga kasama nila. Kasi siyempre, kailangan sweldohan yung mga nasa bundok. No? O, saan naman sila kukuha? Bukod baka hindi sapat yung kanilang illegal taxation. No? So ngayon, ginagamit nila pork barrel sa Kongreso. Kaya nga po sa susunod na halalan, wag na natin silang papasukin sa Kongreso. 3 na lang po sila. Sa susunod po, wag na pong iboto ang mga sumusuporta sa mga pumapatay ng kapwa mahihirap na Pilipino. Yan pong katotohanan.